Simula pa lang mo nakitang makilala, ikaw lang yung babae na tinuring kong asawa. Okay lang ba na magtanong ako ng personal question? Okay lang. Sige lang. Bakit ka kumanta sa Puntod ni Francis M? Yun. Sagutin ko na ba? Ang hindi ko talaga pinatuwa yung mga nag-content sa akin. Yun. Ayun. Ano bang nangyari doon sa mga nag-content sa'yo? Yung mga nag-content sa akin kasi, gaya nga syempre, yan. Eto, Komi kasi nga. Hey guys, welcome back to my channel. May special guest po tayo ngayon. I know, kilala niyo siya. Magaling mag-rap na si Jenna! Hey! Yung rap ko nga pala siyempre si Jenna Macdan Soto. Yan. aka J-Plug. Follow niyo wala ako sa page. J-Plug 2.0. Yan. Ayan. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya po yung kasama ni Smaglas na nagra-rap sa streets. Scene. Ayun. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo pag wala kang work or rap, ganyan? Actually, pag wala akong pinagkakabalan, nasa bahay lang, susulat ako ng kanta. Isa kasama ko si mama, yun, nagbabantay ako ng tindahan, tumutulong ako. Sana pa ba? Basketball. Yun, basketball. Yun yung ginagawa natin. Paano ka ba nagsimulang nag-rap? Sino bang nakadiscover sa'yo? Actually, na-discover sa akin, mga lang din sa industry. Pero, yun nga, Smaglas, maraming naka-discover sa akin. At syempre, isa na rin yung social media, yan, yung Facebook, TikTok. Yan, mas lalo pang lumawak yung pangalan ko. Sobrang sikat to ngayon, guys. Ang galing to mag-rap eh. Ayun. Yeah. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbakasyon na solid talaga, saan mo gustong pumunta? Syempre, nandito naman tayo sa Laguna. Syempre, sa Laguna ako. International baka meron sa ibang bansa? International. Kahit saan ako ipunta, basta matupad, yun, goods na ako doon. Ayun. Doon. Who is your celebrity crush? Crush ko? Sabihin ko ba? Siyempre. Si yung crush ko, si Jillian Ward eh. Ay talaga? Oo nga, sexy nun ngayon, grabe. Tsaka tawag dito, siguro pag sa MV, maganda yon. Kasi ilang siya basta cute, napaka-charming at napaka-adorable. Ayun. Yun. Meron ka bang gustong makakolab? Dream collab? Sa kanta? Sa kanta, yan. Sa kanta? Siguro ang gusto ko makakolab sa kanta, pwedeng si J-Rowa. J-Rowa? Or si si Alice in Shore. Yan, sila yung magagaling naman talaga yung mga yun eh. Sila yung mga gusto mga Lodi! Yan, sila yung gusto ko makakolab. Bakit mo pala ginagawa yung mga street performing or yung ano tinatawag doon? Basking. Yon, basking. Actually, ginagawa ko yan kasi dyan ako nakilala. Tsaka dyan ko din kinukuha yung mga, yung pang-araw-araw ko na needs. Tapos, nahinto ko sa pag-aaral ko, pero bala ko pa rin magpatuloy. Siyempre. Doon ko rin kinuha yun doon, pambayad ko sa upa, nangungupahan ako. Then, tinutulungan ko din syempre yung papa ko na nasa Bicol kasi may edad na siya. Then, yun, sa mama ko yung nag-adapt sa akin, yun. Syempre, kahit na maliit yung tindahan niya, at syempre, in-adapt niya ako, kahit hindi niya ako dugo, pero kailangan ko isukli sa kanya kung ano man yung ipinakita niya sa akin kabutihan. So, yun. Kaya ako ginagawa yun. Bago ka naging sikat, ano ba yung buhay mo? Ano ba yung naging buhay mo? Naging buhay ko siguro, yung broken family kasi nga syempre, di ko nakita simulat sa pool yung mama ko, totoong mama ko. Then yung papa ko nasa Bicol, may ibang pamilya. Pero wala akong doubt sa papa ko, sa tunay kong papa ko. Sinaalagaan niya naman din ako. Pero para sa akin, syempre, iba pa rin talaga yung may nakakasama ka sa paglaki mo na yung kumpleto yung pamilya. So, yun lang talaga yung pinagkaiba ko sa mga ibang kaibigan ko na yun. Tapos, yun lang. Okay lang ba na magtanong ako ng personal question? Okay lang. Sige lang. Bakit ka kumanta sa Puntod ni Francis M? Yun. Sagutin ko na ba? Kaya ako kumanta dyan kasi idol ko yan. Idol namin ni Papa yan. Akala nga, anak ka rin sa labas eh. Yun nga, yun yung sabi nila. Actually, yun nga November 1. So, undas yun. So, yun, may pag-content kami ng kaibigan ko. So, gusto lang namin na kumanta sa mga nakikidalaw sa Puntod. Then, makikain kami. So, yun nga, balak namin. Parang magpa-prank kami. Then, sabi sa akin ng kaibigan ko, para dito nakalibing si Sir Francis M. Tapos, nagkataon talaga doon talaga? Oo, hindi ko talaga alam yun. So, ako,
dali-dali ako nagsabi, sige pa, tara puntahan natin. Tapos, kanta ko siya. Alam mo, freestyle ako magano. Kinanta ko na lang yung kanta na kung saan featuring siya nung kasama siya ni Glock 9. So, yun, kinanta ko yung kanta nila ni Sir Glock sa Puntod. Tapos, syempre, gusto ko lang siya alayan kasi nga idol namin siya ni Papa. Wala namang masama kasi undas. Wala naman siya parang museo. So, open siya para sa mga fans. Pwedeng dumalaw o yung mga relatives niya, fans niya, kung sino man. So, yun nga, ang nagpalala lang, ang sabi nila kasi, yun, humingi ako simpatya, sumasabay daw sa issue kasi nga mainit pa. Dapat ginawa ko yun nung hindi pa nangyayari yung ganito na may paglabas nga kay, sa storya ni Sir Francis. Ayun. Pero sa akin, hindi ko intention yun kasi ako may tiwala ako sa sarili ko noon pa lang. Hindi naman ako magbabiral kung wala akong tiwala sa kakayahan ko eh. So, napakita ko naman sa mga tao yun kung gaano ko sa passion ko. Pero hindi ko para babuyin or para mahimaso sa ganong nangyayari. Idol mo lang talaga si Francis. Sobra. Kahit sino idol yan. Siyempre, di ba? Siya nagpagsimula ng hip-hop. Ang kaso nga lang, kaya hindi ko talaga kinatuwa yung mga nag-content sa akin. Yun. Ano bang nangyari doon sa mga nag-content sa'yo? Yung mga nag-content sa akin kasi, gaya nga siyempre, yan. Ito komi kasi nga, okay, kasi napagbigyan na ako ng iba na Kasi may alo-alo na okay lang na kinantahan ko kasi wala namang masama. Tapos yung iba naman nagsasabi na dapat hindi mo ginawa yan kasi parang naaabastos yung ginawa mo. Kung para sa kanila, bastos. Pero alam mo kung ano pa mas babastos, yung ginawa ng Tokomi kasi kinontent nila. Then after that nun, yun nga yung iniba yung pangalan ni Sir Francis, Paul na yun. So tapos parang binaboy pa yung kanta. Kasi ako, yung nung kumanta ako doon, seryoso ako. Kasi yung kanta naman doon na pinardy nila, parang binaboy nila. 'Di ba? So sa akin, sabi ng mga tao na burahin mo na lang yan, idol, kasi para hindi na lumaki yung Sa akin, hindi ko para burahin yun. Alam mo bakit? Kasi ginawa ko yun kasi alam ko sa sarili kong wala akong ginawang mali. Oh. 'Di ba? Kasi kung buburahin ko yun, ibig sabihin parang guilty ka, guilty ako, 'di ba? Dapat sila dapat yung magbura. At totoo nga, hindi pa ako monetize sa FB. Guys, yan, follow nyo siya, hindi pa siya monetize sa FB, tulungan natin siya, yung pamilya niya. Yun. So actually, may ginawa akong page, nga yung JPlag 2.0, yung bago akong page kasi nga, ayun yung pinaka-latest ko ngayon, yung dati, Pass. Ayan, malaking tulong yung follow nyo guys sa kanya. Mismo. So, yun. Ito na yung pinaka-iintay ng lahat. Ano ba yun? Pwede ba ako humingi ng sample, be? Ay, hindi ba sample? Ano ba ang tingin ko? Ayan. Kahit ano bang gusto mo? Yung bago ko eh. Ano yung bago mo? Yung ikaw ang dahilan, sa'yo ko naramdaman, pag-ibig wala nang hanggan, hindi ka bibitawan, kailanman sinta. Dahil lang para sa akin, ikaw lang ang pinakamahalaga. Simula pa lang nung una kitang makilala, ikaw lang yung babae na tinuring kong asawa. So, yun. Ang galing. Medyo malat nga lang ako, pero yun, sana nagustuhan nyo. Pero ayun yung nagbari sa amin ni Kuya Smag. So, pamagat niyan, ikaw na nga. So, nagpatuloy na matapos yan, syempre kay Kuya Juniper, shoutout nga pala kay Kuya Juniper Magayon. Na-record namin yun na nakaraan lang araw sa SM Music Record. Shoutout nga pala kay Kuya Nico Abad sa napakalupit natin producer yun. Ayun. Basta, kami silang aabangan bago matapos yung taon. Especially yung Christmas na ginawa ko. Ayun. Supportahan natin siya, guys. Ayan. Ano pala masasabi mo sa mga bashers mo? Masabi ko lang sa nila siguro, yung mga nambabas sa akin, mga nandidis or ano man yan. Una, siyempre, hindi natin matanggap na first time natin mabash. Natural lang talaga sa social media na gano'n. Kabit talaga ng ng kasikatan ang mga bashers. Pag hindi kasikat, wala kang bashers. Yun nga. Pero sabi ko nga sa mga nababash, sana hindi na lang nila gawin, that maging masaya na lang sila sa winning tao. Kung ano yung nararating ng tao, kasi kapwa natin Pilipino, dapat supportahan natin. Huwag tayo maging bias, di ba? So, ayun, darating din kasi yung point na baka mamaya yung anak naman nila yung maganon, di ba? So, dapat supportahan na lang nila. So, kung wala naman din sila masamang magandang sasabihin, huwag na lang din sabihin. Kasi nga, syempre, malay mo, yung tao na yun, may mas matindi pang pinagdadaanan, di ba? Pero hindi lang mailabas ng tao. Kaya ako, gusto ko lang sabihin, tama na yung hate,
at maging masaya na lang tayo. Kung ayaw nyo yung tao, guys, i-block nyo na lang. Yun na lang. Huwag na kayo Pero yung di ko alam, nambaba sila pero patuloy sila nod ng video ko. Diba? Patuloy sila ng comment, diba? Pero sa akin, tigil nyo na yan, supportahan tayo at magpapasko pa naman ngayon kasi dapat nagmamahal at nagbibigay at syempre yung pagkakaisa ng bawat karamihan sa atin lahat. Ayun. Ano pala masasabi mo sa mga solid fans mo out there? Masabi ko sa mga solid, sa mga hindi nagbago, gusto kong sabihin sa inyo na maraming salamat, hindi dahil sa inyo. Hindi pa rin ako magpapatuloy sa ginagawa ko. At sa mga bagong followers ko na ngayon, maraming salamat sa pag-follow, maraming salamat sa panonood, sa pag-comment, at sa suporta. Ayan, alam niyo yan, hindi ko na kayo isa-isahin, mahal ko kayo. Kung wala kayo, walang J-Vlog na mapapanood. Ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. Yan, don't forget to like and subscribe. Follow nyo kami sa aming mga social media. Sim. Bye-bye! Thank you! Peace out! Ayun na, okay na yun.